Saan ka makakakita ng ganyang resort, 'di ba? May fire dance pa na sobrang galing ng mga performer. At meron pa siyang beachfront na talagang napakalinis at talagang may enjoy mo mag-swimming pag ganyan kaganda. Hey, hello mga lods. Kwento ko nga lang pala sa inyo, nung nag-beach kami ng asawa ko, na celebration ng wedding anniversary namin. So sinubukan namin kung maganda talaga dito sa resort na to. Pagkatapos ng 5 oras na biyahe ng motor, nakarating naman kami na safe. So ganitong view nga pala sa malubong sa amin. At maganda na rin yung ambience ng lugar dahil marami siyang parang nature ba. Maganda nga rin pa rin mga amenities niya. Meron ding playground para sa mga bata. Bukod pa sa swimming pool na pwede rin sa mga bata. So paminsan-minsan kahit bata, minsan nasarap isipin na parang nasarap bumalik sa pagkabata. Paduyan-duyan pa ako dyan. Buti na lang matibay yung swing nila. Kung hindi, naranasan ko ulit mahulog dyan. Yun lang. Isa nga pala sa natuwa ko dito ay meron silang bar. At pwede ka rin bumili ng mga nakakalasing na inumin kung talagang umiinom ka ng alak. At syempre, kailangan makita rin natin kung maganda yung beachfront nila. Okay naman siya, maganda siya. Medyo white sand na rin at malinis. Dito nga pala to sa Rama Beach Resort sa Botolan, Zambales. Sabi nga nila, hindi nga raw siya kalayuan sa Metro Manila. Ang masasabi ko naman kung gusto mo nang makakita ng magandang klaseng beach na kagaya nito, kailangan mo talaga mag-effort sa biyahe. Medyo long drive lang talaga siya galing sa amin sa Caloocan kasi inabot ako na rin pala kami nakapagbaon ng pagkain kasi biglaan lang. Kaya mabuti na lang may tindang kagaya nito, mga barbecue, mga ihaw-ihaw. Naabot kaya rin yung presyo. Kaya parang hindi mo rin mafe-feel na nasa malayo. At isa nga para sa mga nagustuhan ko dito ay meron din silang canteen or mini restaurant na pwede ka umorder ng iba't ibang klaseng pagkain at inumin. Talaga magbabaon ka lang na allowance pag pupunta ka rito. Ito nga pala yung room na chinek-inan namin, economy room. Good for 4 kasi hindi na available. Lalawahan lang nila dahil fully booked na sila. At totally nasa tabing dagat na rin naman tayo. Hindi natin kailangan palagpasin yung napakagandang sunset o yung paglubog naman ay araw, syempre madilim na. Mas lalo mga cultural show din sila. Binuhay nila yung mga tradisyon ng mga katutubo nating Aita. Pakita sila ng mga cultural dance nila at mga tradisyonal na sayaw. At yung resort na to ay nakakatulong din para bigyan sila ng hanap buhay at para ipakilala rin sa mga kabataan yung kultura na meron tayo at meron din sila. Sulit na rin naman kasi mahaba yung performance nila. Maraming klase ring sayaw ang pinakita ng mga kababayan natin. At kitang-kita mo talaga na talagang native sila rito at talagang taga rito sila sa area na to. At syempre pagkatapos nun, para ka na rin nasa Boracay kasi may fire show. In fairness, ang galing ng mga nag-fire dance. Tapos, hindi ka rin may inip kasi kinaumagahan naman, sinabi nila, meron daw silang activity na pakakawalan daw yung mga pawikan. So, nakakatuwa ring isipin na iniingatan din nila at inaalagaan din nila ang nature. Nakakatuwa to bilang isang turista na makakita ka ng ganitong resort na nag-iingat at nagpapakita na pagpapahalaga sa kultura at sa kalikasan. Nakakatuwa rin tignan na lumalungin yung mga pawikan papunta sa dagat. Tapos, nagle-lecture si Kuya about sa pawikan at sinabi niya, within 20 years daw, pag malaki na rin mga pawikan, ay minsan bumabalik din daw sila kung saan sila nanggaling dito sa Dalampasigan. Kaya doon namin nakita ang halaga ng pag-iingat sa kalikasan. At syempre, hindi kumpleto ang pagpunta mo sa beach kung hindi ka magsiswimming. So, nag-enjoy naman kami sa pag-swimming. Medyo hindi na kami nagtagal kasi mainit na yung araw. Siguro hinabonan talaga namin dito is yung magandang view. Safe nga rin pala yung lugar kasi pantay lang yung tubig at meron siya limit kung hanggang saan ka lang pwede mag-swimming. Kasi may portion na malalim na. May mga lifeguard din na nakabantay para safe ang lahat. At syempre, hindi kumpleto ang pag-beach natin kung hindi rin tayo mag-walking sa tabi ng dagat. So yun, na-enjoy namin mag-asawa mamasyal dito. At hindi namin namalaya ng oras, maya-maya nag-check out na rin kami kasi isang overnight lang naman yung in-afford namin overall dito. Naman guys, masaya naman kami at worth it naman na masabi na bumalik kami siguro dito. Bukas ka agad. Joke lang. Tapos noon, bumiyahe na ulit kami na medyo mahaba-habang biyahe. First time ko nga rin lang pala yung ganito kalayong paglo-long drive sa motor. Kaya natutuwa na rin ako, may bago ko achievement na na-unlock. Mabagal naman ako mag-drive kasi hindi ako familiar dun sa lugar. Kaya okay lang naman. Tapos sabi nila hindi rin kompleto pagpunta mo sa Zambales kung hindi mo matitikman yung masarap nilang mangga. Pwede yung hilaw, pwedeng hinog. Pero binili ko yung hinog. Pampasalubong na rin. At syempre, favorite kasi na silang tindang pasalubong. Pero syempre, dinamihan ko yung mangga. Tapos bumili na ako ng kasoy para hindi ako mainip sa biyahe. Tsaka hindi ako antukin. After nun, umalis na rin kami. At nagbiyahe na kami. Kinuha nga pala namin yung biyahe, mga 5 hours. Nakalagay sa Waze namin, 4 hours, pero ako 5 hours ko siya kinuha kasi hindi naman ako ganun kabilis nga mag-drive. At hindi ako familiar, tapos marami rin siyang banking or liko-liko. Kaya stop over na rin kami kasi medyo mainit at tirik ang araw. So yun lang, maraming thank you mga idol. Kita kita sa susunod nating vlog.